Goodbye, Xiaomi! Hindi seryoso. This is the gaming phone to buy this year. Isang tunay na gaming phone, hindi na siya puro chipset. For me, that's cheap. Oh. Diba? Cheap. Guys, this phone has an amazing performance. Almost 2 million points at to benchmark. O, diba? Nawawala na ba yung galit mo? Updated gaming shoulder triggers. Pressure sensitive. Ito po yung itsura niya. Guys, tinan mo before, simple lang po. Simple press lang, here and there. Dalawang function lang. Ngayon, pwede mo siyang i-hold at iba na yung gagawin niya. Kung dati, one press, scope, right press, fire. Ngayon, i-hold mo yan, pwede na siyang ibang button yung naka-assign. Iba na yung gagawin niya. Tapos pwede mo rin siyang i-slide. Tapos may lalabas sa gitna. Pwede ka mag-screenshot on the fly. But wait, there's more! Pag nasa home screen ka, click mo yung left trigger, mag-open yung camera. Tapos, pag nandiyan ka na, pwede mong i-zoom ang camera gamit yung slider dun sa right trigger. Guys, goodbye iPhone na rin. Also, every popular game in the Play Store, puros naka 144 FPS mode. Yes guys, sa Mobile Legends, tinan mo, ayan in the setting, 144. Naka-new pa. Call of Duty, meron na siyang 144 mode. Pero syempre, what makes it truly special? Liquid cooling architecture. Yes guys, nilagyan na po ni Infinix ito ng liquid cooling sa loob. So sa loob niyan, meron po siyang parang mga lines na ganyan. Liquid po yan na dumadalo sa likod to cool the phone. Hindi po yan fake. Hindi po yan pailaw. Tignan mo to kapag ina-up and down ko ng parang ganyan. Yes, tunay po yan na gumagalaw na liquid na pinapalamig yung phone. Oh, by the way, meron din po siyang largest vapor cooling technology ever to further transfer the heat para mas efficient yung pag-transfer ng heat from other components. On top of that, meron pa siyang kasamang GT Mag Charge Cooler 2.0 pa siya. And guys, pag nilagay mo sa likod to, yes, ayun nakalagay pa Glacier. Lumalamig din yung kanyang cooler. May freezing effect po siya sa likod, parang ganyan. At may fan pa yan guys. So it's got cooling on top of cooling. Or cooling inside of cooling. Coolingception. Wait lang, hindi pa yun. Meron pa siya 6,500 mAh battery. 45 watts fast charging. A very high resolution, very smooth 144Hz, 1.5K resolution AMOLED display at cherry on top. Pinapromise pa ni Infinix 3 years of dedicated full OS updates, 5 years security patch. Grabe naman pala yung phone na yan, Vince. Akala ko pangit kasi sabi ng mga Xiaomi fans pangit. Guys, wag kayo puro chipset. Hindi lahat puro chipset. Sa gaming, guys, sa gaming hindi lang puro bilis. Kailangan din marami kang panalo. Is this the phone that will let you win more games? Kapag meron ka mang ganito, mas hahaba na yung win streak mo? Aba, hindi ko alam. Kung banu ka talaga. Aray ko! Pero malaga, may tutulong sa'yo. Ako si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Eto, si Infinix GT50 Pro. Mas pinatindi yung box. Mas pinaganda ang anime character. Sino to? Sino Varia? Meron siya avatar dito na pwedeng Cooling Edition. Uy, meron pala siya mga edition. Ang color natin ay dalawa. Silver Glacier at yung color black. At sa loob ng Cooling Edition, meron po siyang Mag Charge Cooler at Mag Casing. Ito na po. So, cover lang pala to. Tapos sa loob, yun lang din. Ayan. Ay, plamo. At, guys, nakita mo yan? Liquid Flow Hyper Performance. Dalawang box ang nakalagay dito. Nako, mukhang goods to sa wakas kasi Note 60 Pro, nako, medyo nakulangan ako dun. Pero ito, mukhang, Now this is excitement. Ay, si Lunox pala to. Meron kaya tong avatar dito? Nako, delikado, baka marami siyang malunox. So, ito na yung phone at ito naman yung Mag Charge Cooler 2.0. May bypass charging at Glacier cooling power. Okay, and inside we're getting the cooler at yung isang cable niya. And here's the actual box. Pwede ko ito makuha nyo kapag hindi cooling edition. Ito lang po yung actual box. Ay, may Dolby Atmos pa siya. Corning Gorilla Glass 7i. Inside, ulit-ulit. Hindi na ko pa nakita yan Sobrang ako sa marketing. Sa small box, meron po siyang SIM ejector pin. May hard case. May magnet. Ang tawag dito mag case. Para dumikit yung kanyang mag cooler. So, may siyang user manual, warranty card. Meron siyang 45-watt charger. I gotta say, so na lang this year, ginawa na lang 60, 65. Para goodbye Xiaomi na talaga. At syempre, yung kanyang Type-C cable. And that much, pretty it. So, ito po yung phone. Ito yung Glacier Silver. Ganda. Oh my God. Sa wakas. Kasi last year pangit. Ay, sakto lang last year yung design. But this year, ito ba yan? Pag binuksan ko yung phone, biglang gumagalaw na yung water cooling sa likod or liquid cooling. At syempre, ito naman yung black color. Kung gusto mo na simple, I must say. Wait lang So, kapag sinishake siya, umilaw. Ito rin kaya? Shake, 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 shake. Wow! So you have two nice colors here. Syempre, pang gaming phone talaga yung itsura niya. Although, hindi na siya kasing mecha design as before. Siguro ngayon, parang medyo iba na dating. Mukha siyang graphics card, no? Yes, mukha siyang graphics card, guys, sa likod. Teka, sa liquid cooling part, tingnan mo yung kanyang itsura, guys. Mukha siyang crown. It looks like the King Phoenix.
It looks like a very futuristic metal frame. Pero yun, no? Parang mukha talaga siyang graphics card. It's a graphics card design. RTX 50 series. Oh, di ba? GT 50 Pro. Dapat pala yung pangalan to. Infinix RT series, no? Ray Tracing Edition. Well, actually, ang sabi naman ng Infinix, mukha daw siyang sports car. Okay? May carbon fiber design sa likod. Ayan, yung mga stripes. At sa ilalim, syempre, yung kanyang liquid cooling. Mas bongga tingnan yung sa silver color. Medyo hindi masyado halata yung sa black color. At syempre, meron po siyang mga LED strips dyan na hindi masyado halata. Pero ayan, di ba? Pwede mo baguhin yan, yung ilaw. Ang sabi, meron to siyang 14 combinations of light. Pwedeng pag ganito, pwedeng pag ganito. At guys, tinan mo to ilalagay ko yung GT Mag Charge Cooler dito. Tapos pailawin natin. Grabe. Sobrang cool ng design. So kapag naglalaro ka guys, ang astig mo tingnan. Kaya lang, syempre, hindi mo siya ma-feel. Kasi nasa likod siya. Paano mo makikita? Syempre, ang gagawin mo. Oh my God. Oh my God. Umiilaw. Nakikita ko na. Ang purchase ko. Oh, mahal-mahal. Tapos hindi ko nakikita. Guys, kailangan tumapat kayo lagi sa mirror, katulad ko. You bought it for you, not for your friend. You bought it for your eyes to see, not for your friend's eyes. Kaya syempre, kailangan makita mo to. Now, in fairness, useful lang po siya kapag patay yung ilaw sa kwarto nyo. Doon mo siya ma-appreciate talaga. Especially kapag dinidikit mo siya sa table nyo, sa gilid. Kasi doon siya nagre-reflect guys, di ba? Nagre-reflect siya, nag-glow siya sa likod. Mas ramdam mo yun. Yun nga lang, hindi mo talaga siya makita sa likod. Even the HydroFlow liquid cooling architecture. Appreciate mo lang siya kapag pinapakita mo siya sa friends mo. Pre, nakita mo na ba yung bagong cellphone ko? May liquid cooling yan. Tignan mo, lamig oh. Well, actually, hindi siya malamig pagka hinawakan mo. Sa loob siya malamig. Pwede mo siya pagyabang. Oh, speaking of lamig, speaking of liquid cooling, yes, ito na po siya. In fact, binigyan po tayo ni Infinix ng example dito. Ayan guys, oh. So ito po yung visual representation ng HydroFlow liquid cooling architecture. Nakita nyo ba yung chipset? Ayan po. Ayan yung chipset. Tapos, ang nakikita nyo na visible is yung nasa ilalim na part. Kasi yun yung pinakita nung phone lang. Pero inside, ito po yung kanya itsura. Tapos, ganyan po kabilis gumalaw yung liquid cooling sa likod. The liquid is circulating inside. So parang ginagaya niya pala yung cooling ng ating katawan. Diba kapag nainitan tayo, pinagpapawisan tayo? Yes, there's actually liquid within our body that cools our body so that we may live. We don't get too cold, we don't get too hot, para mag-function tayo na maayos. Ganon din po si Infinix GT50 Pro. Meron siyang cooling system na mas advanced compared sa iba. O diba? Sobrang cool lang po na to. Especially, meron pa siyang Mag Charge Cooler. May bypass charging. Yes, wireless bypass charging is available on this phone. Ito po yung bago niya. Nakapagka-charge mo yung phone, pak! Guys, hindi po niya i-charge yung battery. Tumidiretso po siya dun sa mga components para hindi na uminit ng sobra yung phone mismo. Kasi nga, alam niyo naman, kapag nag-i-store tayo ng energy, mas umiinit po yung sa spot na yun. So, wireless charging na po siya at wireless cooling. Nice. Grabe, akala mo, gaming phone lang, no? Puro bilis lang. Pero, guys, ang hindi nyo alam, kapag nag-gaming tayo, hindi lang puro chipset nga. Puro performance, puro bilis. Kapag kasi uminit, magka-frame drops. Pabagal. What you want is not only performance, but stable performance. Stable frame rates. At yun din binibigay niya. So kung ganun, Sir Vince, kapag nakabukas pala yung liquid cooling na yan, at meron pang mag-charge cooler dyan, ibig sabihin ba sobrang lamig ng phone? Hindi guys. Kapag ginamit mo siya with the cooler, meron na siyang casing dyan, hindi lang po siya iinit. Yun ang mahalaga. Overall, I would give the looks mga 8 out of 10. It's really a good phone. Pero ito, akala mo simple lang siya? Okay, so aside from the back, sa gilid, meron pa tayong Dolby Atmos na speakers, left and right or up and down, kung saan man to. IR blaster ba yan? At microphone. Sa ilalim, meron tayong Type-C port, another microphone, at dual nano SIM card slot. Tapos sa kanan, meron siyang power button, volume rocker, at yung kanyang gaming shoulder triggers. Wait guys, yes, nagbabalik po si gaming shoulder trigger, but this time, hindi lang siya linear presses. Meron siyang hold function, at meron pa siyang slide function that can do a lot of things. Wait lang yung basic mo na. Kapag nasa home screen ka, double tap mo lang, mag-open yung camera app, then from here, pwede ka na mag-click ng right trigger para mag-take ng photo, parang regular camera lang. Tapos pwede ka rin mag-slide ng parang ganyan to zoom in and zoom out further. Sobrang cool. Meron siyang ultra-wide pala, no? Pero may yan. Then, pwede sa home screen, tapos din mo to guys. Kapag naka-landscape mode ka ng ganyan, tapos sinold mo silang parehas, ayan na, si X Arena or yung parang kanyang game mode. Nung nilaunch ko, umilaw din yung likod. Ang daming ano na to Just like any gaming phone na mature, meron siyang game space, which is a virtual space for your games only. Ayan meron siyang mga malalaking thumbnail, para ka naka-PlayStation mode dito. Kita-kita yung mga degrees Celsius, yung RAM, yung ROM, yung CPU, kung ilan yung usage niya. Pwede ka rin mag-boost dito ng performance, at even the sensitivity of the screen,
pwede mo siyang i-adjust. But wait, tingnan mo to. Dito sa lower right part, meron siyang esports mode. Pag kinlik mo, may special animation ng ganyan. And it will take you to a far better interface. Ano ginagawa nito? Meron tayong X-Arena. Wait, meron pa siyang mga extra settings dito na wala doon sa X-Arena. At iba konti yung interface niya. Pero mostly same lang po yung itsura. May mga extra options lang to make you feel na sulit ang binayad mo. Grabe naman to. Sobrang feature-packling software niya. Now, before I go to the games, guys, ang isa sa mga pinaka-importante sa gaming ay magandang display. This thing has a very advanced display as well. Guys, meron pa siya 6.78 inch, 144 Hz, 1.5K resolution, 4,500 nits, AMOLED display. Wow. Sobrang bilis niya sa YouTube. As in, walang lag. This is a very fast phone. Yes, meron pa siyang HDR, 4K 60 frames per second sa YouTube. At ganyan pa yung itsura niya, napakaganda. Oh my God, sobrang tindi ng quality. Meron pa siyang high brightness mode dito sa settings. So yung sound niya guys, maganda yung kanyang treble. May konting bass. Pero guys, wag niyo po siya i-full volume. Kasi nga, medyo basag na po siya pakinggan at that point. Siguro mga 80%. I wouldn't say the sound is amazing. Dapat nilalagyan ng Dolby Atmos to. Kasi kapag sinabing Dolby Atmos, makamasiraan ka ng pangalan dyan, Dolby. Hindi pwedeng pangalan, Dolby. Tapos tunog. Of course, syempre, kamusta naman sa gaming? Guys, we actually recorded this video at 60 frames per second, 4K, 60 FPS para makita nyo lahat ng action. By the way, halos lahat po ng games dito ay 144 Hz na or FPS. But wait, processor mo na, chipset. Dimensity 8400, 5G processor po yan. Almost 2 million points sa to benchmark. Ayan po, okay? Now for the games. So performance-wise, sa Mobile Legends, walang problema. Oh, by the way, ito pala, sa Mobile Legends, meron na po siyang 144 Hz. New! Yes! When you play Mobile Legends on this phone, meron po siyang up to 144 FPS. And it looks radically different from 120 FPS na usual lang. Ewan ko nung nakita ko to, talaga ang smooth niya tingnan compared sa iPhone ko. Guys, iPhone ko, 120 FPS lang. Bakit ko binabanggit sa iPhone? Kasi halos lahat po ng MPL player, naka-iPhone pa rin. Maya naman kayo. Pero ito yung ng mga MPL player. Guys, ito kapag Gusion user ka, kapag i-slide mo siya ng parang ganito, sabay, o diba, nag-combo si Gusion. Effortless. Paano nangyari yun? Guys, meron pa siyang macro dito. Meaning, pwede ka mag-set ng sequence dito of actions. Ano yun? Ito para sa inyo. Ito, pasok sa settings, enable mo yan, tapos, ilagay mo yung unang mangyayari, unang button press, tapos sunod, tapos guys, kapag in-execute nyo na yan, syempre, kung ano yung sinave mo, gagawin niya yun with just one press of a button or two. With just one slide like that. Now, kapag bano ka mag-Gusion, mas kagaling ka na. Akala nakalaban mo pa Sans. Yun pala, madaya ka lang. Naka-Infinix ka lang. Naka-King Phoenix ka. Pero kaya syempre, kung bano pa rin kayo, bano talaga kayo. There's just so much the macro mode can help you. Pero so far, in terms of yung total gameplay dito sa Mobile Legends, wala akong masabi guys, sobrang smooth. Iba ang level of smoothness. Kung isa ka talaga ang very talented jungler, mabilis ka mag-press ng mga buttons, gusto mo sobrang responsive talaga na display mo at yung mga controls, ito ang bilin mo. This will totally complement your gameplay. Funny user ka? Tignan mo to, yung pagkable. Ang smooth lang. Although hindi masyado halata, pero once you get a hold of it, talagang iba yung ramdam mo. This is a pro phone. A pro gaming device. Try nyo guys. Sana lang sa mall, meron pong demo doon para matry nyo kung gaano talaga siya ka-smooth. Promise. Also, meron daw siyang dedicated N1 chip for better signal na kahit saan ka man daw, kahit challenging yung signal, okay pa rin daw. Well, yun ang sabi ni Infinix. Kung pangat yung signal mo at nabili mo na siya, hindi mo na siya pwedeng balik. Basta sinabi na lang yun na Infinix. Oh, by the way, meron pala itong special feature dito. Kapag nag-swipe ka pala ng dalawang trigger ng ganyan, may lalabas sa toolbar sa gitna for quick access ng screenshot, screen recording, at kung naglalag na yung phone mo, meron pa siyang memory clean. O diba? On the fly pa yan. Guys, kung meron kang gustong gameplay agad-agad, ngayon, easy access na hindi mo nakalan kumalikot pa dun sa interface, mag-swipe ka pa, hanapin mo pa. Guys, ito guys, isang ganun na lang ang daling ma-access. Kasi alam ni Infinix na yung mga gamers, yung talagang malupit, nire-record yung kanilang gameplay para naipakita kung gaano sila kagaling. O, pang TikTok, mga highlights mo. Ang dami mo sigurong savage, pero hindi na record. Now for me, the gaming shoulder triggers is very limited talaga dito sa Mobile Legends kasi ano ba pwede mong gawin dito? Usually kasi ang gaming shoulder triggers ay para sa mga repetitive na button presses. Now, ang repetitive na naman na ginagawa natin is yung attack button. Pwede mo naman gawin yun. Or pwede mong tower lock or monster lock. Pwede naman din ganun, pero yun lang talaga guys. Kasi alam nyo naman, most skills ay kailangan na mayroong direction. At itong gaming shoulder triggers ay hindi po sila directional. Very linear pa rin siya. Yung nga lang, meron siya mga extra slide, long press. So saan siya ngayon?
effective. Call of Duty. Ito guys, sa mga FPS. O diba? Before, simple lang, left trigger para mag-aim, mag-scope. Tapos, right trigger sa press para tumira. Ngayon ito na. Pwedeng yung right trigger mo, isang click, scope. Pag hinold mo, raratrat. Sound effects. Technically, para ka na may 6 fingers dito. More fingers. Slip into my fingers all the time. Bad lang. Tapos sa left trigger, pwede ka mag-crouch pag hinold mo. O yan guys ha, dito lang yan. Mga tips. Kung hindi man yan sa Genshin Impact, di ba usually kapag nag-dash tayo, left trigger. Yun yung dash. Right trigger naman yung ating light attack. Kapag hinold mo naman, heavy attack. Maraming ganun sa school ha, yung mga, pag nag-explain sila, may audio rin pag nag-storytell sila. Pre, nakita mo ba? Parang ano lang eh. Parang si Fernando po lang, nang bubugbog. May sound effects. Pwede mo na siyang gamitin for pag-pick up ng mga items sa Genshin Impact. So, paano to, Vince? Paano mo siya nagagawa? Well, ito guys, pwede mo siya i-map sa kahit anong button sa screen. And, yung single tap, meron siyang separate na button. Tapos yung hold naman, iba naman yung button na yon. Pwede mo siyang i-drag and drop anywhere on the screen para i-map mo siya dun sa function na yun. Tapos pagka ginawa mo siya, kung ano man yung minap doon, yun yung gagawin niya. Parang di ko po ito nakita sa iba. Parang kay Infinix pa lang. At this price, in this economy. At syempre, pwede ka rin mag-macro dito. Kung meron kang combo dito sa Genshin Impact, of course, pwede mo rin gawin sa kanya. Pagkasunod-sunod ng mga karakter siguro, yung kanilang combo, pwede naman guys. At gumagana rin siya sa Zombie Tsunami. Kung tinatamad ka mag-press sa screen, i-press mo na lang yung shoulder trigger button. Kaya lang gumagana lang po siya sa landscape mode guys. Hindi siya gumagana sa vertical mode. Hindi siya gumagana sa Subway Surfer. Oh no. Temple Run, hindi rin. Block Blast, hindi rin. Hindi rin pa rin sa Facebook. Bakit? Bakit mo siya gagawin? Pero alam niya kapag ka naka-vertical ka at naka-horizontal. Kasi kapag naka-vertical ka guys, kapag ka pinrest mo yung shoulder button, kapag naka-vertical, i-open niya yung camera. No, overall, the performance of Call of Duty dito and Genshin Impact is very smooth. Call of Duty, naka 144 FPS mode po siya dito. Grabe. May ultra na siya, meron pa siyang 144 Hz. Siguro yung ultra is 120 lang, ito naman 144 FPS. Wala akong masabi. Talagang matindi ang gameplay guys. Very responsive, very smooth, very pro na pro talaga. This phone is really built for pro gaming. Gyroscope, yes, very accurate po siya. Very responsive. Together with the gaming shoulder triggers, ibang-iba yung experience. Genshin Impact! Kaya mo siyang i-max settings, no problem. Ultra, kompleto guys. Kayang-kaya, walang problema. Siyempre, nag-frame drop siya, 50 to 60 FPS. Kung gusto mo pa ng mas okay pa, siguro kailangan mag-upgrade to a much more mature, much more flagship level chipset. Pero for most of it, 50 to 60, okay na yun. I just really felt that yung games dito ay sobrang smooth. Pero na lang sa Genshin Impact, siyempre, sobrang bigat na nun. Sa Honor of Kings naman, hindi ko na tinest. Wala kasi naglalaro. Meron siya 144 FPS din. Oo, may naglalaro pa ba lang? Sige na nga, laruin ko na nga to. Kasi nga, Honor of King Phoenix. Guys, sa Honor of Kings, ito po yung gameplay. Very similar lang naman sa Mobile Legends. The graphics is great, very well optimized. And of course, kung ano may pwede mong gawin sa Mobile Legends, ay magagawa mo rin dito. Like yung macro mode and things like that. Yes, walang frame drops whatsoever. It's a very fast, very smooth experience. Okay, so syempre, sa camera naman tayo. Syempre naman, hindi naman puro gaming dapat. Gamitin mo ba rin siya for your daily use? Is it great in camera? 50MP main sensor, 8MP ultra wide angle lens, 13MP selfie camera. Ang masabi ko naman is, yung kanyang camera is very decent. Good colors, malakas na may dating. May up to 2 times zoom po siya, digital. Sa akin, para sakto lang. For the price, okay na po siya for me. May AI po siya sa camera, just like most Infinix phones. May post-processing nangyayari for better clarity, better details, yes. Eto na. Oh, di ba guys? Kamusta naman yung quality? 4K po yan. 4K 60 FPS. How do I sound like? And meron siya EIS, di ba? So parang kung gumagalaw ako ng ganyan. Okay, pakita mo dito. Tapos to. Di ba? Muga siya, pero stable pa rin. Yun lang. Pero syempre, may ano lang sa mukha ko ng konti. Pero, guys, kung naghanap ka ng 4K 60, meron na po. Meron na sa Infinix GT series at meron pa siyang EIS dito sa video. Goodbye Xiaomi na ba talaga? Ito yung kanyang selfie video? Sheesh! Yun nga lang masyadong malapit sa mukha ko. Masyadong malapit sa mukha ko. At walang beautification masyado. Kung ganun, magbibibo na lang ako. Tapos may 2 times zoom pa siya. Pwede naman gawin to? Overall, impressive. Impressive. Camera-wise, kung gusto nyo ng mas magandang camera, tas Infinix, mag-Note series ka. Note 60 Pro, Note 60 Ultra, lalo na yung Pininfarina. O nga no, Vince, merong Pininfarina
Mas mahal nga lang po yun, pero in terms of performance and camera, design, parang, yeah, mas okay sa Pininfarina na. Pero, wala siya yung mga special gaming features like game visual triggers na katulad nito, wala siyang liquid cooling na katulad nito, wala siyang mga extra accessories na katulad nito. This is more ideal for specialized gaming. Itong phone na to gives you more flexibility, more customization, more power as a gamer. It's empowering you to do more in-game. Dare I say, madaya? Nakadiba din sa'yo yan. Is it perfect? No, it's not. Design could be better. Sakto lang for me. Sana mas tinasan yung kanyang charger. Camera, okay lang din. Not super impressive for me. Walang Mora para sa mga mahilig. Ay, oh, by the way, guys, sabi ni Infinix, meron na siyang free liquid cooling replacement for 1 year. May warranty siyang gano'n. At syempre, of course, meron pa siyang wireless technology. Wireless charging. May magnet sa likod. So, technically, yung mga accessories ni iPhone, nagana po sa kanya. Or MagSafe. Kung mag-upgrade ka na naman this year, at syempre, nagmamahalan na po lahat, mahirap na po maghanap ng mga phones na sulit. No worth your money. That does exactly what you want. Kung hardcore gamer ka, you want more power, get more power with the Infinix GT50 Pro. But how much does this power cost? Ito na. Ang presyo! 12,256, 25,999 pesos. Promo price, 23,999 pesos. Sheesh. Meron pa siyang 29,999 pesos. Promo price, 27,999 pesos. Ouch! The GT Watch 5 Pro completes the gaming setup with quick notifications, game countdown, and esports mode right on your wrist. Well guys, ganun talaga. You get what you pay for. You get what you voted for. By the way, meron pa siyang red color, red blaze. Hindi ako binigyan. So yun, nagtataas na lang mga presyo. Pero, what do you think guys? Is this actually good or not? Let me know guys in the comments below. If naghahanap ka ng mas okay pa, mas mabilis, mas sulit, mas advanced pa dito, baka meron. O wala. Kasi right now si Infinix yung talagang innovative eh. Si King Phoenix. Goodbye Xiaomi na ba? Tignan natin. Mag-subscribe mo na. Hit the bell icon so that you don't miss my other contents. But for watching Unbox Diaries. Hoo-hoo.